Mga peach mula sa sarili naming orchard, siguradong matamis at sariwa. Bumili ng 2 kilo, libre ang 1 kilo. Bigyan mo ako, bigyan mo ako NG County. Halika, timbangin ko para sa'yo. Boss, bigyan mo ako ng kaunti. Zeno ito? Ang lakas ng dating. Ang ganda ng pagkakagawa. Ano ba tong ginagawa? Pasensya na kayong lahat, sandali lang. Chairman, buong kumpanya naghahanap sa inyo. Bakit nandito ka? Chairman, hindi ba siya nagbebenta ng peach? Ito ang quarterly report ng Starcore Group. Ang kita ay humigit kumulang 238 bilyon. Pakitingnan. Magano? Ang laki ng kita sa pagbebenta ng peach, umaabot na sa bilyon. Xiaoqin. Ito ay aking sariling tanim, napakatamis. Subukan mo kaya? Mga kapatid, alikain niyo ang peach. Chairman, sa ganitong init nagbebenta kayo ng peach. Kung malaman ni Xiao Cheng, hindi kami papatawarin. Huwag muna ito, may class reunion ako mamaya. Handa na ba ang mga kailangan? Handa na. Ang inyong sulat kamay ay nakadisplay na sa Longteng International. Na-verify na ng mga eksperto sa koleksyon. Ang halaga nito ay tinatayang 100 milyon. Ang ganda ng sulat. Sa class reunion mamaya, mag-aambag kami sa paaralan. Magagamit natin ito. Sakto ito para dito. Sige, Bakit ka, Alice? Bibili pa kami ng peach, Chairman. ano pa ba? Bilang si MRA, tinulungan ninyo ang Shenglong Group. Malapit na silang mag-ipo. Magandang balita yan. Noong estudyante pa kami, magkaibigan kami ni Shenglong. Ngayong successful na siya, masaya na ako. Maganda. Pero Chairman, bakit hindi ninyo sinabi sa kanya? Ang totoong pagkataon ninyo? Ayokong mabigyan siya ng pressure. Pero ngayon, sasabihin ko na sa kanya sa reunion. Ipapaliwanag ko na ang lahat. Sige, wala nang ibang mahalaga, aalis na ako. Chairman, naghanda kami ng may bash para sa inyo. At custom-made suite, hindi ba ninyo susubukan? Pupunta ako para makita ang mga dati kong kaklase. Bakit kailangan pang magpa-impress? Hindi na kailangan. Mga anak, hindi ba't matagal na ninyong gustong makita ang mga dati kong kaklase noong araw? Ngayon ay ang ika-negatibo 30 anibersaryo ng aming pagtatapos. Sa Angel Hotel, huwag kalimutang sumama mamaya. Makikita ko na ang mga dati kong kaklase. Chairman, ibebenta pa ba ang mga peach? Chairman? Tulungan mo akong maubos ang mga peach. Halika, magbenta tayo ng peach. Tatay, Kapi. Magandang araw, Dian Cheng. Tatay, Kapi. Ang ganda, Yaya, gusto kita, Yaya, ang ganda. Yaya gusto kita, sige tati. Boss Lin, May nakumpirma kaming balita. Si Cheng Weidong ay nasali sa ika-negatibo 30 anibersaryo ng alumni ng Hongya High School. Ang venue ay sa Angel Hotel natin. Sino? Cheng Weidong. Matagal niya akong iniiwasan, ngayon lang siya nagpakita. Puntahan natin. Ihanda ang Emperor Hall ng hotel natin. Dapat natin siyang maayos na paghandaan. AMM, sa pagkakaalam ko, isa lang siyang nagtitinda sa kalye. Bakit mo siya ganoon na lang iniisip? Ano ba ang alam mo? Siya ang pinakamagaling na lalaki. Sa mundo, pupunta rin ako sa alumni ngayon. Talagang kukunin ko siya. Hindi kita makikita. ang tagal natin hindi nakita. Kailan hindi nakita? Saan ka ba? Lalong gumaganda ka. Ang huli nating pagkikita, ilang taon na ang nakalipas? Walang nagbago sa'yo. May bisita pa tayo. Dating class president. Cheng Weidong. Bakit Zia nandito? Ang suot niya. Zia ba yun? Bakit ganyan ang suot niya? Matagal na tayong hindi nakita. Bakit ganyan na siya ngayon? Bakit isa? Parang 2 dekada na ang nakalipas. Wenli, dating class president, ang tagal nating hindi nagkita, miss na miss ko na kayo. Ganyan ang suot mo. Hindi ka ba nahihiyang sumama sa alumni? Ano naman kung ganyan ang suot ko? Ang alumni, hindi ba para lang magkita-kita? At magkwentuhan? Tama na. Alam na ng lahat ang iniisip mo. Dahil lang ba sa alumni sa Angel Hotel? Ang ganda naman ng lugar na to.
gustong sumama para makikain lang. Wenli, hindi talaga ako. Tigil mo na yan, kung makikikain ka, pasok ka na. Mukha ka namang ganyan, nakakahiya sa paningin ng lungsod. Talagang ibinababa nito. Ang antas ng reunion natin. Nga, sobrang baba ng klase mo. Ano mo tak na kabayan? Kung ganyan ang iniisip nyo, wala akong magagawa. Pero, maghihintay muna ako sa labas, hintayin ko si Shenglong. Shenglong? Shenglong ang tawag mo. Si Boss Teng na yon. Ay presidente ng Shenglong Group at suportado pa ni MREA. Malapit nang mag-ipo ang kumpanya, isang napaka-importanting tao. Hindi, ano naman kung ganon. Si Shenglong, kahit gaano pa siya kasikat at successful, hindi niya dapat kalimutan. Ang dati niyang pinakamatalik na kaibigan. Ah, naiintindihan ko na. Kaya palang gayon. Bigla kang sumipo. Para lang kay Boss Teng pala. Mabuti't pagdating niya, sipsipin mo ng mabuti. Pagdating ni Boss Tang, dapat disente ka. Huwag mong tawaging Shenglong ng paulit-ulit. Ang donasyon para sa alma mater ay umaasa na lang kay Boss Tang. Kung dahil SIO, nagali si Tang at naapektuhan ang donasyon. Alam mo na ang gagawin ko sa'yo. Hindi niyo naiintindihan pagdating ni Shenglong. May intindihan niyo rin. Dumating na si Boss Tang. Boss Teng. Handa na ang fireworks. Halika. Boss Tang. Old class president, hinihintay ka na ng mga kaklase. Kumusta, Boss Teng? Basta, dumating ka na. Boss Tang, Welcome. tara na, tara na. Shenglong, pare, tagal na nating hindi nagkita. Close BA Teo. Ako si Chen Weidong. Huwag mo sanang isipin. Benli, Kuya Long. lalong gumaganda. Salamat. Si Old Manager rin, laging astig PA rin. Si Boss Tang ngayon, talagang umasenso na. Kaming mga dati mong kaklase, umaasa na sa'yo. Danay alagaan Montag kami. Siyempre naman, hindi magtatagal, si Long Gi. Magiging presidente ng isang listed company. Lahat tayo ay dati ng magkaklase. Kayong lahat, paulit-ulit na Boss Tang ang tawag. Ang layo naman ng loob. Pero ang tagumpay ko ngayon, ay utang ka o kay Mr. A. Ayon sa mga tsismis, misteryoso si MRA. May assets na daang bilyon at napansin niya ako. Long Gi, talagang walang hanggan ang kinabukasan mo. May mungkahi ako, mga kasama. Sa ating mga dati ng kaklase, si Shenglong ang pinakamagaling. Bakit hindi siya na lang ang unang pumirma? Sang-ayon ako, hayaan nating si Shenglong ang pumirma. Zhang Ayon, Boss Tang, Old Manager. Kung gayon, tatanggapin ko na ito ng buong puso. Excuse me, makikiran po. Kagagaling lang ng utos ni Chairman Lin para salubungin. Ang isa sa ating EIE, espesyal na binuksan ng hotel. Ang pinaka-prestigyosong Emperor Hall. Emperor Hall, ito ang pinakamataas. Na klaseng banquet hall sa Angle Hotel, karaniwang. Para SAM ga foreign guest lang. Narinig ko rin yan, hindi sapat ang pera. Para makapasok sa Emperor Hall. Nga pala, yung zinasabi mong Chairman Lin, ziyabe ayong. Si Lin Yingyi, dating campus beauty ng school natin. At sinabi pa ni Boss Lin, na personal siyang dating para salubungin ang EIE. Young man, sabihin mo kay Jinny na appreciate ko ang gesture. Sa susunod, hindi na kailangang gawin ito. Cheng Weidong, hindi Montag PA naisip. Na ikaw yung EIE na tinutukoy. Ang pagkakapasok natin sa Emperor Hall ngayon, dahil ba sa'yo? May mga tao talaga, walang hiya. Walang modo, talagang walang hiya. Anumang credit, gustong kunin para sa sarili. Hindi man lang tiningnan ang sarili, kung ano ba talaga. Para sa akin, sa lahat na nandito, ang EIE lang ni Chairman Lin. Ay si Shenglong lang talaga. Tama, oo, tama, eksakto. Malapit talaga ang loob namin ni Jinny. Pero hindi ko talaga inakala na ganito siya kaseryoso. Ha? Dapat kong pasalamatan siya ng mabuti. Lin Jinny, ilang taon mo na siyang hinahabol. Hindi ka nagbibigay, ngayon lang nagkaroon ka na malay. Ngayon, magagamit natin ang Emperor Hall. Lahat ito ay dahil kay Kuya Long. Hindi tulad ng iba, hindi naman sa kanila ang merito. Pero ipinipilit pa rin. Walong haya. Cheng Weidong A. Nitong mga nakaraang taon, bakit ka naging ganito kapaimbabaw? Anumang merito, ipinapasa mo sa sarili mo. Buti na lang sa labas ito, kung hindi, ang laking kahihiyan. Shenglong, maliliit na bagay lang ito. Hindi mahalaga kung kanino ang merito, tayong magkakapatid. Hindi dapat tayo maapektuhan ng mga maliliit na bagay na ito. Na pala. Shenglong, naalala ko dati paborito mong kumain ng peach.
Noong nag-aaral pa tayo, may peach orchard sa tabi ng school. Pagkatapos ng klase, araw-araw tayong pumupunta doon, nagagalit ang may-ari. Nagmumura. Ang mga peach na ito, ako ang nagtanim, napakatamis, halika. Tikman mo. Sisi. Shenglong, ikaw. Talagang naghahanap ka ng away. Walang delikatesa. Kar- Sino bang may pake sa peach mo? Shenglong, huwag kang magalit. Kailangan na natin pumasok. Huwag mo na siyang pansinin. Halika. Tabi-tabi, sige na, okay na. Halika, halika. Tana, halika, pasok na tayo. Shenglong ngayon. Bakit naging ganito ka na, parang hindi kita kilala? Kuya Dong. Zenhua. Anong nangyari sa'yo? Noong nakaraang taon, nagka-stroke ako, nagka-health paralysis. Hindi na gumagana ang kalahati. Zenhua, ganito kalaki ang nangyari sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Narinig ko, mag-isa mong pinalaki ang 3 anak na babae. Mahirap din yun, bakit mo pa ako inaabala? Nga pala, old class president, ngayon, nag-organize ang mga kaklase natin. Para McDonald's sa alma mater, hindi ka PA handa, DIBA? Hindi. Handa na ako. Hintayin mo ako pagkatapos kong pulutin ang mga peach, sabay tayong papasok. Tutulungan kitang pulutin. CJ. Dahan-dahan lang. Okay lang, Dahan-dahan. wala na itong silbi. Dahan-dahan. Halika. Ang tagal na nating hindi nakita. Oo nga. Mas payat ka ngayon kaysa noong huli tayong nagkita. Mga kaklase, tahimik muna. Ngayon, ipapahayag ko ang listahan ng mga nag-donate para sa alma mater. Pwede na ang palakpakan dito. Xu Venli, nag-donate para sa alma mater, 3 milyon. Ang galing. Mabuti naman. Ang galing talaga. Teng Shenglong, nag-donate para sa alma mater. Mabuti. Ang dami. Ang galing talaga. Mabuti. Ang galing ni Long. Ang tapang ni Longgi. Ang galing talaga. Lin Jingyi, nag-donate para sa alma mater. Mabuti. Naku, ang laki ng donation ni Jingyi. Ang galing. Ainan na, magsimula na ang hapunan. Zenhua, dito ka na umupo. Halika. 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 Kumain na tayo. Zenhua, ano ang gusto mong inumin? Lalagyan kita. Huwag na, huwag na. Ito ay... Ano BA? 2? Ano ba ang ginagawa mo? Ang Shenglong, ano ba ang ginagawa mo? Cheng Weidong, hindi mo ba alam ang sarili mong kalagayan? Dapat ka bang umupo dito? Isang upuan lang dito, kung hindi dito, saan pa? At saka, hindi ba ako pwedeng umupo dito? May mukha ka pang magtanong. Sex, sasabihin ko sa'yo, dito. Ito ang upuan para kay Jingyi. Ano ka, BA? Dapat ka bang umupo dito? Ah, para kay Ginny pala. Hindi siya magagalit. Okay lang, ako na ang upo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ulitin ka o. Hindi ka karapat-dapat. Shenglong, huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Cheng Weidong, wala talagang. Pwesto pa sa'yo, Mai, umalis ka na. Class President, dumating din ako para sa reunion. Bakit walang upuan para sa akin? Siyempre, kung sino ang nagdonate na mas malaki sa paaralan, siya ang may mas magandang pwesto. Ikaw, Izang. Basura na walang-wala, paano ka magkakaroon? Engi pwesto? Umalis ka na agad. Ikaw, subukan mong hawakan ang buong katawan mo. May pera ka bang may ubo? Kung wala kang may bibigay, huwag ka nang magpahiya dito, umalis ka na. Nakakahiya, talagang nakakahiya, umalis ka na. Izang pulubi. Umalis ka na. Umalis ka na. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka karapat-dapat dito, wala kang hiya. Talagang nakakahiya, sobrang nakakahiya. Kung wala kang maibibigay, alam mo ba kung magkano ang halaga ng aking idodonate? Ipapakita ko sa inyo. Tama na, Cheng Weidong. Gusto mo lang ng upuan, di ba? Sige, lumuhod ka.
At linisin mo ang sapatos ko. Bibigyan kita ng pera para i-donate. Ngayon, pumili ka ng kahit anong upuan dito. Anong sinasabi mo, Shenlong? Nakalimutan mo na ba na tayo ay pinakamatalik na magkaibigan? Pinapalinis mo sa akin ang sapatos mo. Kaibigan. Cheng Weidong, anong karapatan mo? Patawagin akong kaibigan? Ako ngayon ay si MRA. Ang pinakamahalaga, malapit nang mag-ipo ang kumpanya, habang ikaw ay isang hamak na tinderong nasa pinakamababa. Engge lipunan. Pinapalinis ko sa'yo ang sapatos ko bilang pabor sa'yo. Huwag kang magpakapal ng mukha. Shenlong, alam kong nagbabago ang tao pero hindi ko inakala na magiging ganito ka. Huwag kang magdaldalan, tatanungin kita, lilinisin mo o hindi? Kung pinapalinis ka ni Shenlong, gawin mo, baka sakaling masyahan siya. At bigyan ka ng trabaho bilang gwardiya, anong masama dun? Tama, linisin mo na. Bilis, linisin mo na. Bilis, linisin mo na. Ano pang inaantay mo? Tigil na kayo. Dongge. Tama si class president. Kung bibigyan ka ni Shenlong ng trabaho, may kinabukasan ka na kung ayaw mong linisin. Ako na ang gagawa para sa'yo. Zhenhua, tumayo ka, hindi kailangan Zhenhua. Ang kinabukasan ko ay secured. Hindi ko kailangan ng tulong nila. Buntis ako. Anong pagpapanggap yan? Yung 3 mong pasanin sa bahay. Makakaahon ka na sa hira. Yung 3 pasanin mo, may regular na trabaho ba? Baka naman pwede kang makios at kailong. Para maayos ka ni Long. Magandang ideya yan. Nasa kabilang kwarto ang anak ko. Kasama ang kliyent. Dalhin mo ang anak mong babae para makipag-inuman. Para mas masaya. Ano sa tingin mo? Ang anak ko, mag-inuman para sa anak mo. Tang Shenlong, tao ka ba? Cheng Weidong. Huwag kang magpakamatay. Na offend Montag na Zilong. Parang hindi mo nirerespeto si MR gusto mo bang mamatay? Talaga? Tumahimik ka na. Kung ayaw mong mabuhay, huwag kaming isama. Na-offen silong. Simulat sa pool, kayo ang walang respeto kay MRA. Tang Shenlong. Sa lahat ng tulong at suporta ko sa iyo nitong mga nakaraang taon, paano ko napalaki ang isang tulad mong walang utang na loob? Ano ang ibig niyang sabihin? Zia si Mr. A? Paano pwedeng siya? Kilalang kilala siyang walang kwenta. Imposibleng siya si MRA. Cheng Weidong. Hindi ka naman siguro nagbibiro. Hindi mo naman inisip na. Ikaw si Mr. A? Tama. Ako si LRA na tinutukoy nyo. Ano? Ikaw si Mr. A? Paano pwedeng mangyari yon? Shenlong, ba yun? Hindi naman. Nagpapanggap ka pa bilang si MRA? Wala kang hiya. Huwag. Dong, ano ba yan? Long, galit na siya. Baka pwede tayong humingi ng tawad? Zhenhua. Hindi na kailangan. Totoo lahat ng sinabi ko. Hindi ako kailangang humingi ng tawad kaninuman. Cheng Weidong, nagpapanggap ka pa rin? Akala mo talaga ikaw si MRA? Kayo, bakit? Hindi pa rin kayo naniniwala. Naniniwala kami. Ikaw, Cheng Weidong, ang tunay na MRA. Mr. A. Pwede ba tayong mag-inuman? Ikaw, Binigyan mo ng konti, humihirit ka pa. Namamagang mukha mo't makikipag-inuman sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Buntis ako. Dong, paano mo nagawang magpanggap bilang si MRA? Kung sa tingin mo'y hindi ka comfortable dito, umalis na tayo, pwede ba? Alice? Makakalabas pa ba kayo? Nagpanggap bilang si MRA. Ayaw magbigay ni 5. Gustong umalis? Light feed. Tama. Kung ikaw talaga si MRA, mag-donate ka rin ng ilang milyon para mabighani kami. Ngayong araw na ito, ako na ang magdodonate para kay Dong. Huwag niyo siyang pahirapan. Pwede ba? Huwag niyo siyang pahirapan. Zhenhua. Huwag, Dong. Huwag kang mag-atubili sa akin. Zhenhua. Tang Shenlong, ano ba ang gusto mong gawin? Anong gagawin mo? Godanggo, kung hindi ako ang nagbigay ng pera panggamot mo noon, patay ka na sana sa kalsada. Ngayon, nagdodonate ka para sa kanya? Ako, si Cheng Weidong. Kung may hiya ka pa, magdonate ka na lang ng mag-isa. Pinapadonate mo pa sa iba, nakakahiya ka. Tang Shenlong.
Dilatan mo ang mga mata mong yan at tingnan mo ang aking idodonate ngayon. Mas mahal pa kaysa sa lahat ng kayamanan nyo pinagsama-sama. Ano? Mas mahal pa kaysa sa lahat ng ari-arian namin? Cheng Weidong, Isipin Montag. Ano ba ang sinasabi mo? Dong, alam kong gusto mong ibalik ang dangal mo. Pero kung magpapatuloy ka, baka wala nang. Uyan sa huli. Zhenhua, huwag kang matakot. Ang salita ni Cheng Weidong may bigat. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito ba ang idodonate mo sa paalan? Cheng Weidong, kung niluloko Montag kami, mag-ingat ka. Baka ipakatay kita, papatayin kita. Sige, pero kung totoo ang sinasabi ko, ano nang gagawin mo? Tatawagin kitang lolo ng 3 bises at luluhod ako. Isa kang hamak na nagtitinda sa bangketa. Di ako naniniwalang may maibibigay kang mahal. Kaya panoorin nyo ng mabuti. Gaano talaga kahalaga ang aking idodonate? Tignan nyo. Ang calligraphy na ito, naipaskil na sa Longting Art Exhibit. At may ekspertong nag-appraise na nagkakahalaga ito ng 100 milyon. Boss Lin, mayroon kaming exhibit item na lumitaw sa inyong Emperor Hall. Ngayon, may nag-alok ng 200 milyon para bilhin ito. 200 milyon? Tama. Sige, sundan niyo po ako. Di ako nagkakamali. Sabi niya, ang calligraphy niya. Paano kaya nangyari yun? Paano nagkaroon yan si Cheng Weidong? Ang mahal nito. Peke, tu. Peking peke. Long, sabihin mo sa kanya. Ano? Totoo ba to o peke? Tingnan mo ng mabuti, malalaman mo. Putangina Montag. Ano ang ginagawa Montag? Tang Shenglong, hinampas mo ako. Gago. Ikaw ang hinahampas ko. Isang basurang sulat lang yan. Sasabihin mong 1 bilyon ang halaga? Niloloko Montag ako. Oo nga. Yang basurang sulat mo. Ido, donate pa essay school. Kahit libre, ayaf ko. Cheng Weidong. Cheng Weidong. Akala ko talaga may maipapakita kang mamahalin. Ngayon, ikaw ang nagpahiya sa golden class natin. Ano? Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala. Paano kami maniniwala sa'yo? Kezio nasa Longtong at Exhibit PADA. 4 hanggang 50 taon ka na. Bakit hindi ka nahihiya? Nakakahiya. Kayo ang nakakahiya. Kayong mga ignorante. Walang alam, tapos mangdududa pa. Noong exhibit to, nasa international news pa. Dilat ang mga mata nyo, tingnan nyo ng maigi. Tama na. Tama. Ikaw, Cheng Weidong, kailan ka matatapos? Hanggang kailan ka magteretre? Kung wala kang pera, sabihin mo sa akin, bibigyan kita. wala akong pera. Tang Shenglong, ang tagumpay mo ngayon dahil sa investments ko noon. Ako ang nag-angat sa'yo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung talagang may pera ka, bakit itong basura ang dala mo? Pera ang hanap mo? Sage, eto, umalis ka na. ₱1,000, sapat na? ₱2,000, dalawa. Sapat na? Sapat na? ₱5,000, sapat na? Sapat na ba? Sapat na? Tang Shenglong, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba nandito ako para humingi ng pera sa'yo? Ano para? Nagtitinda ka lang sa tabi-tabi.
Kikita ka ba ng 8,000? Cheng Weidong, kunin mo na ang pera. Umalis ka na. Huwag ka nang magpanggap. Dong. Malaki na to. Kung ayaw mong pulutin. Ako na ang kukuha. Zenhua, huwag. Ngayon, talagang nag-donate ako para sa school. Hindi ako humihingi ng limos. Hindi mo pwedeng kunin ang perang ito. Nagugulat ako na may lakas ka pa ng loob na sabihing donasyon ito para sa paaralan. Gamit lang itong sira-sirang sulat. Sasabihin mo 100 milyon? Paano nangyari na may katulad mong lumakas sa klase natin? Isang walang hiya. Gamit itong sira-sirang sulat, sasabihin mo donasyon para sa paaralan? Nakakahiya sa harap ng lahat ng mga kaklase natin. Saan mo ilalagay ang mukha mo, Long? Punitin Mo. Oo, punitin Montag. Oo, punitin Montag. Huwag mong punitin, Tang Shenglong. Kung pupunitin mo iyan ngayon, pati kumpanya mong masisira. Hayop ka. Hinahamon Montag di ako? Mga walang kwenta. Pupunitin ko ito ngayon. Tingnan natin kung ano magagawa mo. Huwag mong punitin. Punitin Mo. Tigil. Tigil. Weidong. Kumusta ka? Nasaktan ka ba? Jinyi, okay lang ako. Jinny, bakit mo siya pinapahalagahan? Yan siya, isang walang hiya at bastos na tao. Ano? Sinasabi mong siya ay bastos. Siempre. Sa harap ng lahat ng mga kaklase natin. Nagsasalita ng kung ano-ano. Kang hindi yan bastos, ano pa? Tama si Yingyi. Mabait ka. Pinapunta mo kami dito sa hall. Pero si Cheng Weidong, nanggugulo dito. Huwag mo siyang palampasin. Hinahamak ninyo si Weidong sa harap ko. Sino ang may lakas ng loob na gawin to? Hindi hamak, may ebidensya kami. Si Cheng Weidong. Gamit ang sarili niyang sulat, sinasabi niyang, exhibit ito ng Longteng Art Exhibit. Hindi ba yan scam? Pinuputol ninyo ang sulat na ito. Sino ang may gawa nito? Ako. Jinyi, mga peking bagay na tulad nito. Sa hotel mo, magdudulot lang ng masamang pangalan. Para sa ikabubuti mo lang ang ginagawa ko. Tang Shenglong, malalaman mo rin kung gaano kakatanga. Pakitingnan po, ito ba ang hinahanap ninyong sulat? Tama, Boss Lin, ito ang exhibit ng Longteng Art Exhibit, nagkakahalaga ng 200 milyon. Sino ang may lakas ng loob na sirain ang isang napakagandang obra? Ano? Napakabihirang kayamanan. Hindi ito possible. Ang sira-sirang sulat ni Cheng Weidong, paano ito naging napakabihirang kayamanan? Uunga kayo, nakakamali ba kayo? Ito si Cheng Weidong. Isang pulubi lang ang kanyang sulat. Paano ito nakakahalaga ng 200 milyon? Pinagdududahan niyo ba ako? Ako. Boss Lin, ang sulat na ito, talagang gawa ni MRA, may tatak. Ng selyo ni MRA. Sayang lang. Kung nasira na ang sulat na ito, alis na ako. MRA, ang selyo ay kay MRA. Hindi. Hindi pa rin si Cheng Weidong. Peke ito. Tutubi ako pick. Ano ba ang nangyayari? Baka naman si Cheng Weidong ay talagang. Si Mr. A. Peki ang kanyang selyo, ang eksibisyon ng Longteng.
Hindi magkakamali, siguradong nagkakamali sila. Samsung, isang manluloko ka. Umalis ka na, lumayas ka. Tigilan mo. Bitawan mo. Kung ngayon ay, gagalawin mo kasi Cheng Weidong. Papatayin kita. Jingy, ano ba ang ginagawa mo? Nandito si Cheng Weidong. Ibaba lang ang antas ng inyong hotel. Oo, Ate Jingy, ginagawa ito NG Class President. Para sa ikabubuti ng inyong hotel. Para sa ikabubuti ko, kayong dalawang tanga. Ang Emperor Hall para sa inyong mga walang kwenta. Sayang lang. Tao, palayasin niyo sila. Opo. Sandali lang, Ate Jingy, ito. May malaking pagkakamali. Kuya Long, tulungan mo kami. Chonglong, kausapin mo si Jingy. Huwag mo kaming palayasin. Jingy, bigyan mo ako ng mukha. Ngayon, talagang si Cheng Weidong ang may kasalanan. Anong silbi niyang pulubi? Bakit mo pa siya pinatira dito? Tang Shenglong, magkano ba ang halaga ng mukha mo? Kapag may nasabi ka pang masama. Kay Weidong, hindi ka makakalimot sa akin. Yingyi, anong hinampas mo sa akin? Hindi ba pumayag ka ng ligawan kita? Natuloy na lang. Ikaw talaga nito? Pumayag? Anong sinasabi mo? Kailan ako pumayag na maging tayo? Jingy, ngayon ay chairman ka na ng Angle Hotel. Si Shenglong, ang kanyang kumpanya ay nakatanggap ng pondo mula sa Around. Kaya kung magkatuluyan kayo, talagang bagay na bagay. Iya, huwag ka, talaga. Ang bagay ninyo, sobrang bagay, Jingy. Uun ka, Ate Jingy. Hindi lahat para sa launch na pinahintulutan mo kaming libre. Ang Emperor Hall, ay naku. Hindi ka masama sa halikang Brother Long. Yingyi, salamat. Naintindihan ko ang nararamdaman mo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-akala. Ang paggamit ng Emperor Hall sa reunion ngayon ay walang kinalaman. Kay Tang Shenglong, Ano? Lin Yingyi, ilang taon na kitang nililigawan, sinusubukan mo lang ako, di ba? Si Ed Jingy ay bilyonaryong negosyante. Paano mo mawawalan ng madali, Longe? Ikaw at Sister Jing E. NG Wine Toast, baka sakaling sumaya si Ate Jingy. At pumayag na maging kayo. Tama, tama. Wine Toast. Inuman na. Wine Toast, isang lagok. Wine Toast. Inuman na. Yingyi, pag inom mo nito, akin ka na. Tang Shenglong, akala mo makakasama mo ako. Parang pala kang nangangarap maging prinsipe. Walang kakwenta-kwenta. Makinig kayong lahat. Ang lalaking magugustuhan ni Lin Jingy ay narito ngayon. Zeno? Siya ay Zeno? Cheng Weidong. Zia? Ano? Wala. Hindi si Longch ang gusto ni Lin Jingy, kundi si Cheng Weia. Ano NG nangyari? Si Mr. A talaga. Jingy, hindi ito tama. Ano nang hindi tama? Ilang taon mo na akong iniiwasan, gusto mo pa ba ituloy yun? Ako, Tang Shenglong, ngayon malinaw na sa'yo kung sino ka. Lin Jingy, ang tagal kitang hinabol. Tapos itong hampas lupang, to ang gusto mo, bulag ka ba? Ako si Lin Jingy. Lagi kong tinitignan ang ugali, hindi ang kayamanan. Sa paningin ko, hindi mo kayang pantayan si Cheng Weidong. Huwag kang masyadong kumpiyansa. Si Cheng Weidong ay isang ganap na manloloko kapag sumama ka sa kanya. Malulugmok ka rin, Jingy, isipin mo. Paano magkakaroon si Cheng Weidong? Hindi zilyon ni Mr. A, peke yun. Halatang peke. ang Shenglong hindi nila kilala. Ang selyo ni MRA, hindi mo rin ba kilala? Ano, ito talaga ang selyo ni MRA. Ano? Cheng Weidong, Zeno ka talaga. Weidong, baka ikaw talaga ang misteryosong si Inchi. Tama. Matagal ko nang sinabi sa kanila. Pero hindi sila naniniwala. Ito, Tang Shenglong, ang tagal mo nang nagpapakabaliw.
Oras na para matapos to. Chairman, Assistant Kin, itigil na ang suporta sa Shenglong Group. Ay blacklist sa buong industriya. Ikaw, aray. Tang Shenglong, ano nang ginagawa mo? Tinutulungan kita para ma-expose ang paloloko nito. Hala, siguradong may problema sa reunion ng mga kaklase. Boss Cheng, Assistant Kin, nakasama ka una zina Shuiwe at Shuyaw. Bakit hindi sumasagot ang tawag ko kay Papa, Boss Cheng? Nasa reunion ng mga kaklase ang chairman. Baka may problema doon. Ano ang zinasabi Montag? Shuyaw, Shuyue, puntahan ninyo agad ang reunion ng mga kaklase. Kung may mga has na apihin si Papa, hindi namin sila palalampasin. Siege. Yung calligraphy na yon, may tatak na ng AKC. Ano pa ang gusto mo? May tatak nga ng MRA dito. Pero, itong tatak na ito, ninakaw niya si Cheng Weidong. Ano ang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Siyempre may ebidensya ako. Mga kasama, alam naman nating lahat na si MRA ang investor ko. Nakita ko na ang kontratang pinirmahan ni MRA. Tingnan ninyo. Talagang iba. Iba NGA. Matagal nang pinalitan ni MRA ang kanyang bagong tatak. Alam ninyo kung bakit? Alam ka una. Siguradong ninakaw ang lumang tatak ni MRA. Tama. At ang magnanakaw ng tatak ay si Cheng Weidong. Ang kapal na mukha mo, Cheng Weidong. Magnanakaf. Magnanakaw. Ay naku, hulihin niyo. Nakakagulat. Alam talaga ang mga. Hindi ko inakalang magiging ganito siya. nakakatawa ka, Tang Shenglong. Ang galing ng imahinasyon mo. Sa'yo pa ako nag-invest, tanga. Nagkamali lang ako noon. Igilan mo ang kakulitan mo. Kung may lakas ka ng loob, ilabas mo ngayon ang bagong tatak ni MRA. Kung hindi mo may lalabas, magnanakaw ka. CJ, pero nasa mga anak ko ngayon ang tatak. Papunta na sila rito. Pagdating nila, masisiyahan kayo ng kusa. Ay naku, Cheng Weidong. Nakakahiya ka. Tinatawag mo pa ang mga anak mo. Akala mo ba ang reunion natin ay palengke? Pwede bang pumasok ang kahit anong basura? Cheng Weidong. Ang Sama Montag. Yang tatlong demonyong anak mo. Pwede bang sumama sa reunion? Kung talagang basura ang mga anak ko pagdating nila. Malalaman niyo, Hindi kami interesado kung ang anak mong babae ay walang kwenta. Ang alam ka ulang, tangga ka. Ngayon pa lang, palalayasin ka na. Class Monitor, 1 Lee. Galaw, umalis ka na. Tang Shenglong, ngayon, nandito ako. Sheng Weidong, kung gagalaw ka. Lin Yingyi, ninakaf niya. Ang selyo ni MRA, hindi siya patatawarin ni MRA. Hanggang kailan ka magiging tanga? Ano klaseng tao si Sheng Weidong? Ako ang pinakakilala kung sasabihin mo pa siya ng isang beses. Siguradong hindi mo na makikita ang araw bukas. Lin Jingyi, huwag kang magpakapal na mukha. Akala mo talaga hindi kita kayang galawin? Umalis ka sa harap ko. Umalis ka. Umalis ka sa harap ko. tigil, Tang Shenglong. Hindi ka pa ba napapagod? Matanda ka na rin. Hindi mo ba nararamdaman na napakabata mo pa? Bata ako? Cheng Weidong, huwag mong isipin. Na may Lin Yingyi kang sandalang. Pwede ka nang maging walang batas. Ang lakas sa likod ko, hindi mo kayang kalabanin. Tama, Cheng Weidong. Huwag kang tigil dito. Ang anak ni Longe, hindi madaling kalabanin. Kahit nandito si Lin Yingyi, walang silbi. CJ, tawagin mo silang lahat. Gusto kong makita kung anong lakas. Ang sumasalo sa inyo. Ziga. Nasa kabilang kwarto sina Jingxing, Jingming at Jingpeng. Tatawagan ka o silang gayon. Hintayin Montag ako. Kuya Chang, kamusta ang arrangement sa batang ito? Maganda. Dapat mong enjoyin ito sa hinaharap kaming tatlo. Umaasa kami sa iyo. Walang problema. Halika. Kuya Chang, sandali lang. Hoy tatay, anak, may isang supladong nagbibenta ng peach dito. Paulit-ulit akong inaasar. Dumating ka na agad. Ano? Lalabanan natin sila, pupunta kami agad.
Kuya Chang, sandali muna kami, Yingming, Yingpeng. Atay, may problema sa classmate kong kumakain. Bilisan Montag, tulong Montag. Sinong may lakas ng loob na mang-api sa tatay natin? Mukhang ayaw na niyang mabuhay. Ngayon din, hindi na siya makakauwi. Tara, Inuman na. Cheng Weidong. Darating na ang anak ko. Gayon din, vavakasan kita. Susunod ako sa apelyido mo. Cheng Weidong. Ang tatlong anak ni Longji, sila ang mga kilalang tao sa timog. Mga taong may pangalan. Sabi nga, ang anak ang panangga sa pagtanda. Tingnan mo ang 5 magagaling na anak ni Longji. Hindi ka ba nagsisisi? Siyempre nagsisisi siya. Yung pamilya nila, wala man lang 3 anak na babae. Isang anak na babae lang ang lalaki nila. 3 anak na babae lang ang lalaki nila. Tama ka. Pagdating ng 3 anak ni Shenglong, si Cheng Weidong, ay talagang wala ng pag-asa. Mabuti. Tang Shenglong, akala mo ba makakatalo mo ako sa ilang anak mo lang? Ikaw ay masyadong naibo. Naif. Si Jingxing Namin, Manager SA Tiangong Group. Si Jingming, Academician SA Changqiong Research Institute. At si Jingping, Signed Artist SA Canhua Entertainment. Lahat sila, mga kumpanyang nasa top 500 sa mundo. Anong laban Montag? Tama, Cheng Weidong. Ang 3 anak ni Longji, hindi basta-basta. Kahit si Lin Jingyi, wala siyang magagawa. Weidong, malakas ang 3 anak ni Tang Shenglong. Baka dapat magtago ka muna. Nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Ginny, dahil totoo ang pagmamahal mo sa akin. Hindi na kita lolokohin. Ako si Emery A. Sa kanilang mga yon, hindi nila ako kayang talunin. Nandito na tayo, matigas pa rin ang mukha mo. Pagdating ng 3 anak ko, anong magagawa nila? Tang Shenglong, ayaw ko nang maghintay. Secretary Guan, Narito po. palayasin mo si Tang Shenglong. Ayaw ko na siyang makita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang tatay ko? Bitawan Montag. Ang 3 anak na ito, mukhang hindi mabait. Mukhang masama ang ugali nito. Mga anak, sa wakas dumating na kayo. Zilin Yingyi, para lang kay Cheng Weidong. Gusto kanyang palayasin. Tatay, hindi mo naman naranasan ang ganitong kahihiyan dati. Tatay, huwag kang mag-alala. Isang Angel Hotel lang naman ito. Ang market value ng Tiangong Group namin, hindi naman mas mababa sa kanila. Uunga, ang Lakas NG Kenkyong Research Institute. Hindi naman mas mababa sa Angel Hotel nila. Bakit hindi natin ngayon mismo gawing bangkarot ang Angel Hotel? Ano sa tingin mo? Megante yen. Idagdag mo pa ang Kanhua Entertainment namin. Ngayong nagtutulungan na kaming 3. Taku PA tayo SA isang Lin Yingyi. Sa wakas lumabas na rin kayo. Sa tingin nyo, kaya niyong tapakan ang Angel Hotel. Mga mangmang, Lin Jingyi, huwag mong isipin na dahil gusto ka ng tatay ko. Mas mataas ka na sa amin. Isang tawag lang namin. Magkakasundo ang 3 grupo para sirain ang stocks ng Angel Hotel ninyo. Kaya Montag PA yun? Uunga. Malapit na mabangkarote ang Angel Hotel ninyo. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magmamalaki. Kung gusto mong iligtas ang Angel Hotel, pwede rin. Basta na yon din. Pakasalan mo ang tatay ko para matupad na ang pangarap niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, hindi na namin kayo gagambalain. Magandang idea yen, Yingyi. Ang basura tulad ni Cheng Weidong. Ano pa ang silbi niya sa iyo? Mas mabuting sumama ka na lang sa akin. Sa huling bahagi ng buhay mo, siguradong hindi ka magugutom. Bakit ginagawa mo pa rin ang pagpipilit sa tao? Tang Shenglong, huwag kang mangarap. Sa buhay ko, si Cheng Weidong lang ang pipiliin ko. Kahit kailan, hindi ako sasama sa iyo. Ang cute-cute mo talaga. Ngayong matagumpay na ako, saan ako kulang kumpara sa basurang ito? Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, papatayin kita. Tang Shenglong, mag-ingat ka sa mga salita mo. Umalis ka na. Weidong, okay ka lang. Ginny, okay lang ako. Tang Shenglong, matagal kitang tiniis pero kung itinulak mo pa ang pasensya ko ngayon na mismo, lilipulin kita ng tuluyan. Kung hindi ko ito gagawin, hindi ako karapat-dapat maging tao. Ang lakas ng loob mo, hanggang ngayon nagmamalaki ka pa rin? Sasabihin ko sa iyo, ang hotel ni Lin Jingyi, malapit nang matapos, walang makakaprotekta sa iyo. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Tang Shenglong, ano ang balak mo? Jingyi, mas mabuti pang inumin mo na lang itong baso ng alak. Kung hindi, mahirap kong garantiyahan na mabubuhay pa siya hanggang bukas. Tang Shenglong, hayop ka. Hinayupak ka, sinigawan mo pa ako. Suntukin ninyo. Tang Shenglong, ano ang ginagawa mo? Tigilan ninyo. Tang Shenglong, pahintuin mo sila. Nahahabag ka na? Tigil.
Kung gusto mong tumigil sila, depende na yan sa iyo. Kung iinumin ko ba itong alak, hahayaan mo na siya. Ginny, Depende na yan sa kalooban ko. Pero alam ko lang, kung hindi mo inumin, siguradong hindi siya mabubuhay hanggang bukas. CJ, iinom ako. Mabuti. Kunin ang alak. Tigilan ninyo. Tatay, Tita Lin. Paumanhin at nahuli kami, ang tapang ng anak mo. Shulin, Shuyaw, dumating na rin kayo. Tang Shenglong, hayop ka. Pinilit niya si Tita Lin na uminom ng alak kasama niya. Hayop talaga siya. Tatay, huwag kang mag-alala, yung mga nanakit sa inyo at kay Tita Lin. Hindi namin palalampasin ang isa man sa kanila. Ayong tatlong pasanin. Naglakas loob pang tumulong kay Cheng Weidong. Ang tapang ninyo kayo pala ang mga anak nitong lumana? Maganda naman kayo, kung matalino kayo. Samahan ninyo ako sa kabilang kwarto para uminom kasama ng mga bisita. Ano sa tingin ninyo? Balang modo. Kung hahawakan mo pa ang mukha ko ng marumi mong kamay, puputulin ko ang kamay mo at ipapakain sa aso. Ang kite-kite mo, pinapasama kita para uminom. Arangalan mo yan, ayaw mo na mabuti, masama ang ipapala sa'yo. Ngayong araw, kayong tatlo, pati itong lumana. Walang makakaalis. Tama, sasabihin ko sa inyo, ang aming Jingsing ay manager ng Chanong Group. Kung lalabanan ninyo ang Chanong Group, alam ninyo ang kahihinatnan? Ngayon ang mga taong nagkasala sa Tiangong Group ay kayo. Agad na tanggalin si Tang Jingjing sa kanyang posisyon sa Tiangong Group at palayasin siya. Ano ang sinasabi mo, Montag? Gusto mong paalisin ako ng Tiangong Group? Nagpapanggap ka pa. Akala mo ba ang Tiangong Group ay pagmamay-ari ng pamilya mo? Sa loob ng 0 segundo, makakatanggap ka ng tawag. Hindi pa gabi, nagsisimula ka ng mangara. Ako ay department manager ng Tiangong Group. Ang Tiangong Group ay hindi kalanman. Tang Jingjing, bibigyan kita ng isang araw para mag-eject at umalis. Ang Tiangong Group ay magsasagawa ng industry-wide blacklist sa iyo. Ito, impossible ito. Secretary Zhao, kanino ba talaga ang utos na ito? Ang presidente ng Tiangong Group, si Cheng Shulin. Ano? Ikaw pala ang presidente ng Tiangong Group. Ano? Ito. Ang panganay na anak ni Cheng Weidong ay talagang presidente ng Tiangong Group. Ngayong alam nyo na ang aking pagkakakilanlan. Habang maaga pa at hindi pa ako galit, umalis na kayo. Opo. Aalis na kami. Tatay, huwag kang matakot sa Tiangong Group. Isa naman ang Tiangong Group. Ano ba ang nagyayabang yan? Nandito pa ang aming Canhua Entertainment at Skydome Research Institute. Oo nga, ang Skydome Research Institute at Canhua Entertainment ay magkasama. Kahit gaano kayaman ang Tiangong Group, hindi nila kakayanin. Ang SKY Dome Research Institute at Canhua Entertainment ay magkasama. Hindi ko inakala na talagang sumalpok kayo sa baril ngayon. Ano ang sinasabi mo, Montag? Kami ang sumalpok sa baril? Alam mo, Montag, di akong sino ako. Ako ay isang trainee academician ng SKY Dome Research Institute. Pinahahalagahan ng mga pinuno. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin para mag-inuman. Isang hamak na trainee academician lang, nagmamalaki ka pa sa harap ko. Mukhang ang mga membro ng SKY Dome Research Institute ay talagang nawawalan na ng disiplina. Bastos. Hinamak Montag ang iming Skydome Research Institute? Naniniwala ka bang isang tawag ko lang ay mawawala ka sa Southern Province? Ikaf lang? Pawawalain mo ako sa Southern Province sa loob ng maraming taon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganitong katangahan. Batang walang kwenta. Ano ba ang kayabang-yabang mo? Yingming, hindi ba't gusto ninyong i-short sell ang stocks ng Angle Hotel? Hanggang saan na ang progress? Gusto ko na talagang malaman. Nakita ka o si Lin Yingyi na nalugi na. Tatay, huwag kang mag-alala.
ang kakayahan ng aming SKY Research Institute. Lahat ay nakikita. Ngayon, tatawagan ko ang mga nakatataas. Kumusta po? Tanong ko lang, ang plano natin sa pag-target sa Anglo Hotel. Malapit na ba tayong magtagumpay? Tang Jingming. Ipapasa ko sa iyo ang numero ng Dian, direktang. Kausapin mo na lang siya. Ziege. Tatay. Tingnan Montag. Ito ang numero ng aming Dian. Direkta na akong makakausap ng Dian, Jingming. Ito ang pagpapahalaga ng Dian sa iyo. Bilisan mo. Tawagan mo na ang Dian. Tang Jingming. Anong kailangan mo? Ano? Paano ito nangyari? Ikaf ang din ng Sky Research Institute? Bakit nagulat ka? Dian, wala akong kinalaman dito. Pakiusap, huwag mo akong pausahan. Huwag mo akong parusahan. Huli na, Tang Jingming. Ginamit mo ang pangalan ng SKY Research Institute para mang-api. Simulan gayon. Wala ka ng puwesto sa SKY Research Institute. Ito. Ang dalawang walang kwentang anak na babae ni Cheng Weidong. Paano sila naging ganito kagaling? Tang Shenglong. Huli na ang pagsisisi mo. Ginulo mo ang reunion ng klase. Galit na galit ako. Cheng Weidong, ako ang may kasalanan. Mali ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako, huwag kang humingi ng tawad. Tatay, huwag kang matakot sa kanila. Nandiyan pa ang iming Kanhua Entertainment. Oon ga, Yingpeng, nakalimutan ka o ito. Ang anak kong si Jingpeng ay ang pinakasikat na artista. NG Kanhua Entertainment. Pinakasikat na artista. Bakit hindi kita nakita sa Kanhua Entertainment? Ano, KBA? Sino ka ba para malaman ang pangalan ko? Hinahamon mo ang tao ng Kanhua Entertainment? Ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Tang Yingpeng. Bumalik ka agad at iterminate ang kontrata sa grupo. Terminate? Terminate? Bakit? Dahil ang nasaktan mo ay ang presidente ng Kanhua Entertainment Group, Cheng Shaya. Ano? Ikaw ang presidente ng Kanhua Entertainment? Oo. Bakit? Bakit hindi kita nakita dati? Hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Ngayon, inapi mo si Tita Lin at ang tatay ko. Ang career mo, dito na matatapos. Ito. Tapos na. Bakit? Lahat ay tapos na. Tang Shenglong. Ito ba ang tatlong anak na ipinagmamalaki mo? Hindi ko inasahang ganito sila kawek. Ang utang ninyo. Pag-usapan natin mamaya. Tita Lin. Nabigla po kayon gayon. Huwag kayong mag-alala. Ang tatlong grupong ito na nagtutulungan. Gusto nilang i-crash ang stocks ninyo. Pero habang papunta kami rito, na-stop na namin. Shulin, Shuyu, Shuyao. Malalaki na kayo ngayon at kaya ninyong harapin ang mga bagay-bagay. Tita, salamat sa inyo. Walang anuman, Tita Lin nga pala, ito ay sa inyong hotel. Tungkol naman kay Tang Shenglong. Ano ang dapat gawin sa kanila? Kayo na po ang magdesisyon. Tang Shenglong, ilang taon mo na akong ginugulo. Pinagtiisan ko dahil sa respeto. Pero ngayon, ikaw ay... Hayop ka talaga. Secretary Guan, Narito. palayasin mo si Tang Shenglong.
At ang 3 anak niyang walang kwenta. Siege. Yingyi, alam kong sobra akong gayon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung palayasin mo kami ngayon, paano na lang kami makikita ng mga tao sa hinahara? Weidong, tulong Montag ako. Bitawan mo. Tang Shenglong. Ngayon mo lang naisip matakot. Huli na. Matagal kitang tiniis. Pero patuloy kang sumusubok sa limitasyon ko. Secretary Guan, gawin mo ang utos. Siege. Sandali. Ang ingay dito ah. Manager Chang, sakto po ang dating nyo. Tulungan nyo po ang pamilya namin. Opo Manager Chang, ngayon po ang pamilya namin. Ayong lang po ang aming maasahan. Tulungan niyo po kami. Huwag kayong magpanik. Alam ko na ang nangyayari. Isang Cheng Weidong lang yan. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa usapang ito ngayon. Jinxing. Ito po si Tatay, ito po ang manager ng Star Core Group. Si Chang Lai po, kilala niyo po ang Star Core Group? Number 1 na korporasyon sa buong bansa. Chang Lai. Pamilya, yung pangalang yan ah. Baka schoolmate din natin? Tama po tatay, si Manager Chang. Schoolmate niyo po sa high school, mas bata lang po ng 2 taon. Kung tutuusin, underclassman niyo po siya. Kaibigan Chang, ikaw pala yung matalinong estudyante na lumabas sa paalan natin noon. Pasensya na at hindi ka nasalubong na maayos. Walang anuman Kuya Tang. May nagsabi sa akin na may nanggugulo sa inyo? Zeno? Zia po. Kaibigan Chang. Si Cheng Weidong, Tong Mat Andang. Nagkakalat pa siya na siya raw si MRA. Ako, Rosie Mr. A. Nakakahiya to para sa paaralan natin kung kumalat to. Chang Li. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Hindi nila ko kilala. Eh, di ba kilala mo ko? Paano naman nangyari yon? Yung kilalang kailangan noong college. Cheng Weidong. Ano? Nagpapanggap ka pang MRA? Makalipas ang ilang dekada, lalong umurong ang utak mo. Chang Li, umalis ka na ngayon dito. Hindi ko napapansinin yung mga sinabi mo kanina. Pero kung ipapatuloy mo talagang maging sandigan ni Tang Shenglong, kasama ka ngayon. Putangina, ang kapal na mukha mo magsalita sa akin ng ganyan. Akala Montag talaga Mr. Akana? Paulit-ulit na ako si MRA. Chang Li, bibigyan kita ng 1 minuto, umalis ka na dito. Baka hindi kita pagbigyan. Nagpapanggap ka pa. Hindi mo ko pagbibigyan? Nagpapanggap kang MRA dito? Ikakahiya mo ang buong paaralan natin noon. Hindi kita papatahimikin. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Bastos. Ang tatay ko ay si MRA. Tingnan ninyo ito. Ito ang pinakabagong selyo ni MRA. Ikaw talaga si MRA. Imposible. Paano siya maging si MRA? Bakit hindi makontak ang telepono ng chairman? Baka may nangyari sa kanya. Assistant Kim, ang branch office natin ay malapit sa Ange Hotel. Tingnan Montag. Ang manager ng branch ay si Cheng Lei. Tatawagan ko siya ngayon. Hoy, Chang Lai. Assistant Kim, Pumunta ka agad sa Ange Hotel at tulungan ang chairman. Kapag naayos mo ang problema doon, agad kitang. Ililipat sa headquarters. huwag kang mag-alala Assistant Kim. Gagawin ko ang lahat. Basta maayos lang ang problema dito. Makikilala ako ng chairman, ang ganda. Kahit na si Cheng Weidong ay si MRA, ano ang magagawa niya? Cheng Weidong, kahit na ikaw ay si MRA, ano ang magagawa mo? Papaluhurin kita, at agad kang luluhod sa harap ko.
Hindi, pareng Chang. Ano ba, tu? Bakit mo zinas aktan si Mr. A? Huwag kang magpanik. Kanina lang sinabi ni Assistant Kin. Kung matutulungan ko ang chairman ngayon, ililipat niya ako sa headquarters. Hinaharap. Ako ang magiging paborito ng chairman. Naiintindihan ko na. Siguro. May problema sa chairman ninyo. Tama. Kung maayos ko siya ngayon para sa chairman, sigurado. Ang pamilya mo ay sasama sa akin sa tagumpay. Maganda yan. Weidong, ang Star Core Group ay hindi natin kalaban. Umuwi ka muna kasama si Shulin, ako na ang bahala dito. Ginny, huwag kang matakot. Si Assistant Kin ay malapit nang bumalik para sunduin ako. Shangli at ang Shenglong. Huwag kang magmalaki, Assistant Kin, hindi siya makakaligtas. At isara mo ang bibig mo. Dadalhin ka ni Assistant Kin. Sino ka ba? Chandley, tinatanong mo kung sino ako. Sasabihin ko sa'yo. Isang maliit na branch manager ka lang. Nakikita mo ang chairman ng Star Core Group tapos ganyan ang asal mo. Wala ka bang respeto? Chairman. Nazan? Dumating na ang chairman. Zan? Wala naman akong nakikita. Malayo sa paningin pero malapit sa harap mo. Ano ang sinasabi Montag? Huwag kang magpanggap. Ang chairman ng Star Core Group, hinahanap mo. Makinig kayong lahat. Lahat ng nanakit sa chairman. Walang tatakas. Opo. Nagpapanggap ka pa? Chairman ng Star Core Group? Hinahanap Montag? Malapit na ang oras ng usapan ko kay Assistant Kim. Halos dumating na. Tingnan natin kung sino ang hinahanap. Weidong, ito ang relos na ibinigay ko sa iyo noon. Suot mo pa rin pala ito, suot mo pa rin pala. Ginny, alam ko ang nararamdaman mo pero noon. Bata pa ang anak ko. Kailangan kong alagaan sila. Ginny, sa mga taong ito, hirap ka na. Hindi. Karapat dapat kang maghintay. Pero, ikaw ba talaga? Ginny, ako ang chairman ng Star Core Group. Hanggat nandito ako, Shangli at ang Shenglong, hindi makakagawa ng kalokohan. Bigay mo dito. Shangli, ano ang ginagawa mo? Nagpapanggap ka pa? Nahuhumaling ka na ba? Sa harap ng maming tao, nagpapanggap ka bilang amin. Chairman ng Star Core Group. Gayon. Ako na ang bahala para sa aming chairman. Tuturuan kita ng leksyon. Tigil mo yan. Anong balak mo? Kung matapang ka ngayon, itapon mo. Sisiguraduhin ko, hindi ka na mananatili sa Star Core Group. Kahit isang araw pa. Talaga? Ikaw, Putangina, ngayon hindi lang relo mo ang babasagin ko. Patutunayan ko sa iyo kung ano ang kapalit ng paghamon sa Star Core Group. Hawakan Montag. Suntukin mo ng malakas ang ulo niya. Hoy, hindi, yung kaibigan nating si Chang, pero siya ay investor din namin, natatakot ako. Tanggi na Montag, bobo ka ba? Kapag naayos natin siya ngayon, ang investor mo sa hinaharap ay ang aming chairman, hawakan mo. Cheng Weidong. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Kapag nakita mo si Hades sa impyerno, huwag mo akong sisihin. Tigil. Gago, sinong nagpahamak sa'yo? Assistant Chin, bakit? Bakit ka nandito? Sino ang may gawa nito? Assistant Kin, bakit ka galit na galit? Isang sira-sirang relo lang naman ito. Zirang Relo. Zirang Relo lang da ito. Changlai. Mukhang ayaw mo nang maging. Branch manager hoy, bakit Montag ako sinasaktan? Hindi.
Assistant Jean, ano? Assistant Kin, bakit montag sinaktan si Manager Chang? Ano ba yan? Ito ay talagang galing sa kamay ng walang kwentang Cheng Weidong. Inubat lang yan. Walang kwenta. Ilang ulo meron ka para tawagin siyang walang kwenta? Tatay, okay ka lang? Assistant Jean, ano ba yan? Hindi naman kami. Nagsabi ng mali, di ba? Oo. Oo nga, Assistant Kin. Si Cheng Weidong ay isang walang kwenta. Kanina pa siya nagmamalaki na siya ang chairman ng ating grupo. Tinuturuan lang namin siya ng leksyon para sa'yo. Para sa akin? Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo. Hindi. Assistant Kin, naiintindihan ko na. Mukhang ayaw mo sa akin dahil let ko siyang pinagsabihan. Huwag kang mag-alala ngayon din. Babalin ko ang mga binti ni Cheng Weidong. Nayon din. Hindi. Bake it, Assistant Jean. Bilang manager ng branch, ilang beses ka nang hindi sumipot sa training ng headquarters. Ngayon, kahit nakatayo ang chairman sa harap mo, hindi mo pa rin siya nakikilala. Aray, nananakit na naman. Ilang zampal na yan? Chairman. Zeno? Nazan? Aray, nanakit na naman. Ang sakit tignan. Ang tinatawag ninyong basura ngayon ay ang chairman ng Tsinghi Group. Cheng Weidong? Ano? Siya ang chairman. Cheng Weidong. Siya talaga ang chairman ng Tsinghi Group. Chairman, paano natin ayusin ang mga ito? Kayo na po ang mag-utos. Assistant Kin, ipadala agad si Changli sa Somalia branch. Huwag siyang aalis nang walang pahintulot ng headquarters. Somalia? Chairman. Wala tayong branch sa Somalia sa Tsinghi Group. Meron na ngayon. Chairman, maraming pirata sa Somalia. Baka hindi ako makaligtas doon. Depende na yan sa kapalaran mo. Tulad mong taong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Karapat-dapat kang mapasahan ng maraming beses. Dalhin na siya. Chairman, nagkamali ako. Chairman, hindi ko na ulitin. Chairman, nagkamali ako. Chairman, patawarin mo na ako. Chairman, may pirata sa Somalia. Chairman. Weidong, hindi ako tao, hayop ako. Isipin mo na lang, magkaklase tayo, ay hindi. Magkaza at mata tayo noon. Patawarin mo na ako ngayon. Ano na ang gagawin ko? Kung alam ko lang, hindi ko sana ginawa. Tang Shenglong, ang dapat humingi ng tawad ngayon ay hindi ako. Ijingi, ako ang naghangad ng labis. Ako ang palakanan ng ngangap sa gansa. Pakiusap, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tulungan mo ako makiusap kay Weidong. Tvede ba? Laluhot ako sayo. Putang inang Lin Yingyi, wag kang magmalaki. Akala mo hindi kita kayang saktan? Umalis ka sa harap ko. Suntukin enyo siya. Tigilan niyo yan. Sabihin mo sa kanila na tumigil. Pwede silang tumigil. Depende sa'yo kung gaano ka kadesidido. Tang Shenglong, wala ka ng pagkakataon. Weidong, ayaw ko nang makita siya. Assistant Kin, itigil mo agad lahat ng investment kay Tang Shenglong. Nga pala, ginutay-gutay niya ngayon ang aking painting na nagkakahalaga ng 100 milyon. Sa huling bahagi ng buhay mo, dahan-dahan mong bayaran. Ako. Hanggang kailan ko ito mababayaran? Emga anak, tulong niyo ako. Ikaw ang pumunit nito. Anong kinalaman namin? Nga, dahil sa'yo, nawalan pa kami ng trabaho. Bakit mo pa kami hinahana? Oo nga. Kahit kayo hindi ako tinulungan. Sige. Kasalanan ito. Talagang kasalanan ko ito. Umalis na tayo. Weidong, ang nangyari ngayon. Kami ang may kasalanan. Weidong, sa ngalan ng pagkakaibigan nating magkaklase, patawarin mo na kami. Nakikiusap kami. Bitawan mo. Sabi nga nila, ang pagkakaibigan sa klase ay 3 henerasyon ang tagal. CJ. Pero ngayon, tinuruan niyo ako ng leksyon. Umalis kayong lahat. Lumabas kayo. Umalis na tayo, maghiwa-hiwalay na tayo. Zenhua. Huwag kang aalis. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong makakahanap ka ng pinakamahusay na doktor. Assistant Kin, ikaw ang bahala dito, asikasuhin mo agad. Sige. Salamat Dongge.
Jinny,